Yes, mga igalamay, hapon ka natong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. So, tindog-tindog ka, no? Kaya, kung mga sa ko ang sparring partner din, yung mga igala, no? Ako ang background sa LED TV, mga katambayan, no? Dugay-dugay po ko, wala nakakuhan po din, eh. Anyways, mga katambayan, no? Kamusta man mo, no? Medyo gwapo ang panahon karon kaganihang buntag, but karong hapon, no? Umurag nindot-nindot po, no? Wala pa tayong nakakuha. So, kumusta mo diha, no? Wala ba mo na, kuan? Wala ba mo na, tawag gani? Wala ba mo na, kuan, naabtan sa mga daot na panahon? No? I hope no dili kita maabtan og kuan mga igala. Kaning daot na panahon. Anyways, mga katambayan, karong hapunan, no? Since Friday karon, no? Weekend, kung weekend karon, no? Ato sa mong kuno i-relax karong adlaw, no? Kay tungod mag-field trip ta. O i-field trip ta mo, no, sa mga naminaw sa radyo, medyo sunod-sunuri lang gamay, no, kay mag-field trip ta, no, sa usa sa pinaka kuan, no, pinaka kuyaw, no, mga medical school diri sa Davao City, no, ang Davao Medical School Foundation. Kay kabalo mo kagahap atong malabay adlaw o kagahapon ba to, ato ang nakuan ang top 1 sa physician licensure examination, may ganan si Dr. Isaac Ednor Jones Orig, no? Top 1 siya, no? And gikan siya sa DMSF. Pero kung unsa man to yung kuan, no? Unsa ba sa mga factor nganong kuan aside sa ka-bright, no? Ang isa sa mga kuan dito, no? Giingon nga nindot daw ang facility. Kung di mo motoo, paminaw nato si Dr. Orig, no? Para kuan gyud mo, no? Mutuo gyud mo sa kuha. State-of-the-art facilities po. Maganda po ang mga facilities natin dito. Even the med schools po from Manila, from large schools, pumupunta po sila dito to look at the facilities at the MSF because maganda po ang ating facilities dito. So we have the museums na yung mga cadaver po natin is mga magaganda po ang ating mga mga models for students to look at. And also yung mga meron po tayong mga technology dito kagaya po nung mga yung mga virtual po na mga anatomy guide like that, and I think first in Philippines po ata yung mga technology po dito sa DMS. See? Moto yung giingon, no? So katong pagbigyan mi sa administration no nga malibot ang mga facilities, no? Especially katong simulation areas ug uban pa, no, katong museum, no? Amo ang gipalibot sa mo. Daghang salamat kayo DMSF, no? Actually from kay Dr. Ababon, kay Dr. katong sa tulo na sila ka doktor mga igala, eh. Aw niya mga igala ato ang ako ang kuno i-search na ako, no. Pero una na mga igala, no, nindot kay ilahang simulation. Actually kanang dili man kayo hilig mag-advertise ni, no, dili kay hilig press release ning DMSF mga igala. Pero nakita na ako, no, daghan gid kayo sila mga modern na mga facilities, no. Ang baong na yung mga doktor, di ba? Dugay naman na nag-appeal sa top 10 na mga kuan sa during mga PLAs in the previous years. Pero karon nakita gyud nako mga katambayan, no, kung unsa kanindot ang ilahang mga pasilidad, no. Pipila pa lang ni sila mga pasilidad nga gipasilip sa amo, ano, kauban ng Radyo Pilipinas Davao, no, ug uban pang mga media practitioners gamay ra mi nakaadto dito, no. So anyways, what di ata magdugay, no, ato ang kuan, no, ato ang suruyo na ang mga pasilidad sa Davao Medical School Foundation. Ayun, ganda. Ito po siya, this is the Center for Healthcare Stimulation. So we patterned this from the National University of Singapore. And US po. Doon po namin ito pinattern. They were so, supportive of us that they actually showed to us their simulation center. So we benchmarked them. And then sabi po namin gagawa din kami. So when they heard from that, they told us what they miss. Sabi na, okay, you should correct this. We thought that it's okay. Then now there's so many things that we had and kulang, like storage and everything. So when I went back, tinake into consideration ko po, inayos ko, and then nung natapos ko ito, we invited them last 2015 to be here. So they saw that we were able to improve their simulation. So meron po kaming
tie up with them po. So, every year po, pumupunta po kami doon. Saan po kami magpapagano po. So, you belong to what batch? 25th? 25th batch. So, they're already third year medical students. You can sit down. Sit down. At ito po siya. We use this because we are parang ano po kami, training center for the American College of Academy po for the BLS, Basic Life Support, at saka ACLS, Advanced Cardiac. Guys. So this is our first simulator. Wow. Yes po. So this is Harvey, no? Ito siya po, lahat po kasi dati-rati, dami pa nating pasyente. We can hear different heart sounds ng mga may sakit. Ngayon kasi wala na po, konti na lang. So we bought this para our students will be able to hear what is normal and what is abnormal. So they use this. So si Mr. Harvey ko ito. This is cardiopulmonary simulator. So ang ano ho nito, heart and lungs usually ang meron dito. So yung hizing. Yes po, naririnig po. At saka yung mga may problems po sa heart, yung mga may congenital heart, naririnig po namin dito yung mga ano. So, dati, Heartbeat. yes po, yes, the heartbeat can be. Ito po kasi lahat dati, before the COVID, each of the student can use that. So, kung ano yung naririnig dito, yun din. Kaya lang nag-COVID, di ba, syempre bawal. So, what we did, nilagay po namin sa speaker. Para at least marinig pa rin. Marinig pa rin. So, Pag-diabetic to siya. opo, kasi nagkaroon ho kami ng dalawa na diabetes. Amputation. Bakit Harvey siya, Doc? Yun po yung pinangalan sa kanya ng gumawa. Okay. So ano pala talaga siya? So kasi kung siya Caucasian, so kaya kung si Pinoy na siya, Kisa siya. Ricardo. Ricardo. Sige Nice to see you, Harvey. po. So dito yung age na all the students before they go to the hospital should be have an ID or they are already basic life support provider na. Kaya what's your subject? Internal medicine. So you will be listening to Harvey, right? With Dr. Cadero? Thank you. Thank you. So these are the storages po namin na ginawa. Those are the equipments and ito po yung mga simulators, task trainers namin. Thank you. So dito po nakalagay. Oo. So pelvis, pwede mo kayo pumasok. Isip ka tao nila. Yan. So ito po, mga different babies. Kaya lang po pag gabi, medyo nawawala ho sila. Ako, delikado. Mga anak ni Janice to. I So, think these are the simulators. Kwinta siya. Sinadya yan. Para lang po. amulet na, amulet. aesthetic. Hala, labubo. Charing. Opo. So, ito po sila. Ayun po si Junior, nakaupo doon. Para ho may kausap yung nurse namin. Parang iisa lang magulang nila. Magkakamukha kasi sila. May mga ano dito. Mga genitals. Oo, ito po. Kasi we teach them skills po, how to do catheterization. Oo. So talagang meron po kaming ganito. For male at saka for female. Para naman nung sa hospital, hindi masaktan yung pasyente pag ginagawa na nila. Or meron siya Monday, Thursday. Ikaw, sino ka? Monday. So, ito po. This is actually the storage. Pag Ano ginagamit ho namin, nililipat ho namin sila sa simulation. So pag kani siya doc mga nagagawas marag as if So, parang ano siya, para sa kanang Ito, para ho sa pagpapaanak. panak. Oh. Oo, opo. Mura siya baby. Uy. Wala no. Anong Nasa cute? baby. Mga pogi ho ito. Tingnan nyo. Mga magaganda hong mukha nila. Di ba ho? Oh. Doc Billions. Thousands. Opo. Opo. So, ganito ba naman yun?
Ay, parang human ano talaga siya, Yes Doc? po. Para ho, kasi if you simulate something, it should be close to the, ano po. For ano to doc for pediatric care. Oo, for pediatric care. Doc, Doc, saan na yung ano? Yung CPR niyo? Ah, dyan. Pagka baby, we do CPR like that. Kasi baby siya. See? So you can hold it. So we bring this doon kasi doon yung aming BLS saka ACLS. So ito yung ginagamit namin. Look at their skills. Tapos kanis ka to baby. German kay Blue. So these are the breasts. Blue eyes. Hawakan niyo po, malambot po siya. Oh, Joel, ulitin. Hoy. Hindi, siyempre, hahawakan natin kasi iba yung nahawakan namin, matigas. Parang totoo rin. Guys, this is science. Ano ni siya? Bakit Ganun ano lang mataas sila, siya. Doc? Hindi sila kagaya. This one po, ginagamit ito sa labas. Like, hindi ho siya for palpation. Gano'n. So, minsan for ano po, napansin nyo, may balaktot yung mga, may mga anomalies po. Seats siya, Doc, pag galing sa... Ito po kasi, ginagamit po namin pag naglo-lumbar tap kami. Kaya may ganito. So, pag na-puncture ninyo dito, may lalabas talaga na tubig. Yan, this is the needle. So, we teach them the skill on how to do lumbar puncture. So, lalabas dito. Ano yung lumbar puncture, Doc? Sa spine, Mm-mm. o sa spinal column mo, meron yan siyang butas between one bone and one bone. Sa gitna niyan, doon kami tumutusok para kumuha ng spinal fluid. So usually ginagawa yan kung meron tayong sinasabi na baka meron siyang infection sa brain or sa spinal column. So ganun yan. Nalalaman doon. Pang-diagnostic. Pang-test po siya. So tinuturuan ho namin aming mga students ng ganyan. So, tusok-tusok na yan siya, Doc. Yes, Ito kaya yung tingnan mo, tusok-tusok dami niya. yan ng tusok. Kawawa naman. Opo. Pero ano din siya? So, ito po yung balambutin po siya. So, usually ho, ito, tinuturo ho namin paano OB na, Doc. Opo, OB. Okay. Hindi niyo po napansin, maraming OB and gyne. OB ho kasi ako. So, we really teach them. And this one also, if you can see, ayan po, malambot siya, diba? So, ito naman ho, tinutusok din dito para, For IV. arm po, IV arm po siya. So soft niya, Doc? Dito. Ayan, magtusok ka dito. Tapos dapat ma-prick mo yan. Ayan, meron man siya. Ayan ang vein. May vein talaga siya, no? Meron po. Ang hirap hanapin, Doc. Kasi paano po mataba yung pasyente? So, Oo. Yung nagatago ang vein. Oo. Hirap sa kailangan. Nahihirapan sila pag nilalagyan ng dextrose. Kita niyo no, di ba? Nindot kayo na vlogger style up na ano. Anyways, may igala no. So pauna pa lang to no, kung sa kanindot no. Anyways, may igala libuton pa nato ang uban pa nga mga pasilidad no nga makapawaw sa ato ang mga igala no. Sa ato ang mga sa ato especially itong mga simple lang nga mga kundo. Salamat din no, Dr. Ababon, Dr. Peligro ug Dr. Salavero no for touring us no sa kuan no sa inyong mga facilities diha sa kuan diha sa inyong school no Davao Medical School Foundation. Well, school College of Medicine pa lang to pero grabe no. Anyways mga igala bantog di ay nga nay mag-top gyud no sa inyo ha no dili kay tungod kanang kuan manggod gamay mong kanang dili kay siya known na school mga igala no. Dili siya known na school sa Philippines no. Pero ang kuan mga igala kuya gyud actually daghang mga nindot na mga kuan like si kaning vlogger doctor mga igala na si Dr. Richard Mata. Diha man naghikan si Dr. Richard Mata. So nindot ginang facility. Anyways mga igala sa to pagbalik balikan tana nga mga mga pasilidad sa maong eskwelahan no. Unya taud-taud mga igala human lang sa mga importante paidumdum ning atong sibianan. No. Balik kita mga katambayan diri sa itong panaguman sa itong tulumanong
Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kumusta man mo niya gihapon, no? Anyways, mga katambayan, no? Of course, since ato nang gilibot, no? Ang ato ang kuan, no? Gilibot na nato ato ang Davao Medical School Foundation. Actually, mag-tour pa ta, no? Sunod yung mga adlaw kay di na to kaya ma-compress din ang tour mga igala sa maong eskwelahan, no? So in the coming days ato na makuan, ato nang libot ng eskwelahan. Ano, daghang salamat gyud DMSF, no? Tinuod yun nga ang giingon ni Dr. Orig, no? Inyuhang modern and state of the art facilities, no? Sa inyuhang eskwelahan, no? And truly, no, ako dili man singon na no, pero murag nabawi sa inyuhang mga estudyante ang tuition, no, nga ilang gibayad diha, no, for them, no, to learn everything, no, para sa ang field, no, especially in the field of medicine, no? So anyways, may gala padayon gihapon natong padayon gihapon natong sudlon, no, ang mga ubang pasilidad sa Davao Medical School Foundation. Ato anang tuon mga kaagri tambayan kay, di ba? Mga katambayan. Ito po yung tinatawag naming mini amphitheater. So usually po, the students, katulad ng gano'ng kadami, upo sila dito. However, sige Vince, doon sa scenario room, 4 or 5 estudyante lang ang nandoon. Papakita ko sa inyo mamaya. So, sila yung... Oo, nila live stream lang ho namin. Papunta dito. Sige. Ano po to siya? Maganda ho ito. Maganda ho manood ng sine dito. Kasi ang sound ho dito is maganda. O kasi kailangan namin marinig yung totoong sound. Parang sige daw. Asa siya nakapilit? ICU or what? Sige, open. I-open. Open to. Ay, naka-open na. Ayan po. Ay, sinasabi niya Doc na 5. Oo, tingnan mo. Ngayon, nag-simulate sila. Oo, yung mga nandito, nanonood lang. Oh. And then we ask them, so what do you think went well? What do you think went wrong? Oh. Marinig man yan ng mga tao dito. Ay, scenario. So that's how we do it. So we teach. It's just like we really teach them like the real thing. So, yan. Si Sim Junior. Tingnan nyo, meron po talaga siyang kanyang monitor. Sarili ho niya yan. So, malalaman ngayon namin kung alam ng estudyante anong dapat nilang gawin in cases like that. So, we really teach them skills so that when they encounter that in the hospital, they would know that already. Third year to Doc, no? Fourth year na po Fourth yan. year na. Kasi ano na po, management. Fourth year. Those are fourth year. So that's what's happening. Sino yung student din yung Hindi po, yung sabi na parang yun. mama. Oo. Hindi po, yun ho yung mga faculty namin na sila po kunwari yung mama. Oo. Kasi pidya ho to. Oo, so kailangan ho. mahirap daw ang kidya? Oo, mahirap kasi, kaya ayaw ko po, hindi mo makausap yung estudyante, lalo na pag baby, hindi mo makausap kung anong masakit. At least kung adult natatanong mo, saan ang masakit, di ba? Itong hirap. So you rely on the mother or kung sino po yung kanilang kasama sa bahay. Mga 40 na yun po. Yes, they are graduating students. They are 40. These are our local students. So they are asked what to do in cases like this. So they're managing the case. So they Dok, should be yung, there. di ba nandyan lang sila sa pinakadulo, yung Oo. dito Oo. sa other Oo. camera. Oo. So meron din dalawa. Merong malalaki dyan, may baby dyan, meron din si Siman. Mamaya makita natin yan. Matagal pa yata sila matapos. Those simulators are high fidelity. When we say high fidelity, ito po yung pinakamahal kasi these simulators can mimic the real human being. So they can breathe, pwede ho silang magsalita,
kung anong masakit sa kanila, may pulso sila, may blood pressure, everything. Ang hindi lang ho talaga nila kayang gawin is tumayo at maglakad. Kasi yun na ho yung nakakatakot. Yes. Pero kung gagawin silang robot, pwede rin. Sir? Kasi halos robot naman ho. Ito robot sila, na sir. sila. Oh. Saan pa yan galing sa doc? Ngayon po, gusto namin pag nagka-AI na, pwede na ho yun. Po. Makakatayo, ano? Binili po namin. Ano po to siya? Lurdel, so sa Norway po. Mahal yan, Doc, no? Apo, mga 9 digits. Kaya ho 2015 pa ho yan, maganda pa rin hanggang ngayon because we're very strict on how students will handle it as much as possible. Kasi hindi ho siya mura para masira. Next. Ayan. So, ito siya, is an ICU setup. So, intensive care unit ito. So, ito siya si Simman or pwedeng lagyan ng wage si Simmana. Ano siya? Babae na siya. See? Ito. Sasalita siya. Nagbe-breathe po. How ito. are you? Tingnan nyo. See? So, ano po? Humihinga po siya. Nakita nyo? You can actually open ito para ano. Humihinga po siya. Nakakatakot din makatabi yan sa gabi. Opo. So, yan po. May mga pulso ho sila, may mga blood pressure din. So, ito po yun. So, Nagahin na siya. oh yes, lahat ito humihinga. So, ito, yung kanilang monitor. So, we really teach our students to look at this. Kasi minsan ho, doon sa, nasa kabila niyang one-way mirror, nandiyan kami. So, gagawin namin, sige, gawin natin bagsak ang BP and everything so that our students will be able to know what to do. So, makikita ho nila dito sa monitor. So, tataranta sila kung Yes ano po. gagawin. Dapat ho hindi sila mataranta and they would know what to do in ano case of gagawin. emergency. So, na-experience na yung sinasabi na toxic, Doc. Yes. And sometimes talagang hindi nila nare-revive. So, we ask them, how did you feel pag namatayan ka? Kasi that's also a part of teaching. Hindi kasi pwede na, di ba, na parati na lang buhay. Definitely, once in their lifetime, when they become doctors, they will really encounter that one of their patients will not make it. So, we have to teach them on how to deal with that feelings. Doc, sana galing Nagka-convulsion. Oo, nagkakumbulsyon siya. Nagka-convulsion. Doc, dapat lahat ng hospital ganito na ang bed. Oo nga, di ba? Nangingit sila noon. Sabi nga, yes, this is heal room. Tapos, Doc, hindi. pag Yes, safe room, Yan lang katri. Ano mo, nagka-punch siya. Mabuti pa yun. ayan, tingnan mo, nag-blue siya. Ibig sabihin, cyanotic lack of oxygen. Tapos nagsisisyon siya. So, if you can see, ang babaho ng kanyang, tingnan nyo po, ang bababa na, bumababa na talaga ang kanyang. Hello. So, this is the heart rate. This is the oxygen of 81 is very low. Dapat Which po means, 99. Ibig sabihin mo, kulang ng oxygen sa katawan niya. So, masisira Kailangan yung naman brain. ice, di ba? So, imbis maging Miss Universe pa sana siya, hindi na. Hindi na. Masisira na yung kailangan. So dapat 90 up. Yes. 90s mababa, at least siguro 96 to 98. So pagka ganyan, nakita ng student, dapat maglagay na sila ng oxygen. Sabihin nila sa nurse, may mga nurse naman din kami kasama dito. Nurse, can you start oxygen? Paano? Yun part kasi yan. So, Doc, nag-inject din talaga sila. Yes. Oh, that's na pa Yan IV, oh. naman, kasi Dami. naka-RFID ito. Dami na yung Ibig tama, sabihin, ginagamit din namin ito para malaman yung mga medical errors. Remember, so mas maraming namamatay sa medical errors kaysa sa vehicular accidents in the Oh. world. Yeah, that's ba? true. Yeah, kaya kailangan namin silang turuan po dito. No? So, usually yung dyan, minsan, mali magkapareho ng tunog ang gamot ng nurse o kaya yung nasulat, mali. So, pag nilagay mo dyan, meron siyang RFID. So, ibig sabihin, pag mali yung nabigay mo, pwede siyang mag-seizure. Nag-allergy siya, nag-anaphylaxis. Pwede mangyari yun. Then, makikita. Magda-drop siya. Ayun. Oo. So, talagang parang totoong tao talaga. Grabe. So, nagiging ano din to area for mga finals nila, usually. Yeah, we call it the summative objective structured clinical exam. Final exam for skills.
skills and also Siguro hindi ka masign sa bata. Yeah, this is your baby. Kung bagsak ka dito, Dok. Wala ka. Kung bagsak Dapat dito. huwag kang bumagsak, hindi ka graduate. So everything are actually functional ha. So, oo, ito talaga pang ano talaga ito siya, pang Pang-operate. ventilator. O Sa pang-intubate. ICU? Yes, oo. Oh, sa Yan ICU. yan yung ginagamit ng mga EMT, Yeah. pang Oh, ganon. defibrillator? So, yes, defibrillator. We can defibrillate that. Kasi pag sinabi namin sa monitor na, sige, ibagsak mo. So, kailangan alam ng student na e-card. Oh, kasi Yun ang kailangan gagamitin nila. nila. Oo. Para habulin nila yung... Opo, para mabuhay. Kasi ibig sabihin, nag-stop yung heart, kailangan nila ibalik. So sana gamitin yung mga ano sa ibang Hindi, alam mo, sa SPMC, marami nang ganyan, Doc, di ba? Marami nang gamit na magaganda rin sa SPMC. SPMC. Pati mga laboratory. Oh, basahin mo na yung chart niya. Dali. Sa doktor? Pwede yan. Ito po, yan po siya camera. Kasi nire-record po namin lahat. Ah. Para at least, pagtapos record, pinapakita namin doon sa kabilang room para makita nila, oh, ito kayo kanina. Anong nangyari? Ba't hindi mo to nagawa? Diyan po kami para hindi mo sila matakot. Kasi kung nakadalito ka ba naman, hindi na makaperform. Para Oo, wala sila pase. Yan, hindi kayo nakikita. Ay, Pero hindi sila mo. nakikita. Opo. Nag-seizure. Nag-seizure ang Yung bata. anak ko po, Doc, pediatrician sa Manila. Okay po. Graduate po ng UP. Galing. Tama yung sinasabi niyo. Ipatong siya, Sir, ipatong. best, Seizure. 81 na lang yung oxygen. Nag-seizure siya. Doon na sila. Tapos, Ang ano, nakasawa 79. Ano, St. Luke. Hindi, Nag-80 na. asawa ko, anak, nurse at SPMC. Oo. Bagsak yung oxygen. Bagsak na ng 80. Medical practitioner. Type na yan. Oxygen, oxygen. Ready kasi hindi ko choice yun. Balik daw niya bukas ang room, no? So, dito daw tayo daan. Pwede na mag-shortcut dito. Dito ho, after, ang scenario 15 minutes lang. Pero yung debriefing, umaabot kami minsan ng 45 to 1 hour. Kasi dito ho, pinaprocess namin yung mga students. Paano ba? Bakit ka nagkamali? Anong nangyari? Pero before that po, tinatanong namin, especially pag namatay ho yung patient nila, how did you feel? Kasi ho, napansin namin dati, na yung mga doktor ho kasi, araw-araw may namamatay, parang bato na rin ho. Parang sinabi, okay, time of death, wala na, parang wala. Oo. So, sa students ho namin, we still wanted them to be emphatic to the family, na at least po, masabi naman nila na condolence po. Ginawa ho namin lahat ng magagawa namin, but despite of that, talaga pong panahon na po niya. So yun po yung isa sa tinuturo namin dito. O, kasi po napansin namin po kami mismo nung nandun kami, halos yung mga doktor namin, parang kasi nga araw-araw may namamatay, parang wala na, no? Parang naging routine. So we still want our students, yes, to be emphatic for those. This is the Debriefing room. Oo. Kasi after the scenario, dinidebrief sila. Galing bro. Oo. So, binuksan lang namin para marami. Nakasara ho ito. Para dalawa. Yan sa ICU, ito sa birthing unit. Dito naman mo manganganak yung aming pasyente. Hala, Ay, ito na. yeah. Delivery OB. room. Wow. Ayan na, kinikilig na. Ito po siya yung bagong anak. Si newborn. Bubutol na ng puso. So, neonatal resuscitator ho ito. Wala, nag-iyak. Ito ho si Ma. Umiiyak po siya. Siya yung nanay. Oo, ito yung nanay. So, ito naman po, si Mami. Pinapalaki ho namin yung tiyan nito. Nanganganak ho ito ng sarili niya. Ay, yun na. Pwede ho siyang manganak na siya lang mismo. So, we were so lucky to have this kasi po, nung pandemic, hindi man ho allowed ang mga students sa So, at least ho dito, ginagawa namin via Zoom, pinapakita ho namin paano magpaanak. Ngayon po, sila mismo, our students rotate here. And one by one, kasi hindi pa rin po mga hospital pumapayag na lahat bumalik sa kanila. So, dito po, nakakapaanak sila talaga on their own. Here. So, ano po siya, nanganak po siya ng baby, tapos yan po nilalagay namin doon.
Okay naman. Sige, ginagawa din ninyong ano, ay sorry Doc, premature ang baby niya, yung Oo, mga ganyan. minsan po. May- Tsaka nilalagyan po din namin, kunwari ho, yung mga tinatawag natin ng mga hemorrhage, placenta Ayan. previa, depende ho sa scenario na gusto namin gawin. Pwede din po breach or anything. Tapos may ultrasound din po kami na pinaparinig namin sa kanya or pinapakita namin sa student paano yung heartbeat, dinidikit ho namin sa kanya. Parang real life na talaga, Doc. Yes po. Namamonitor po. Yes po. Opo. Parang real life na yung Yes, situation. Yes. That's why this one, siya po at saka yung mga high fidelity ho ang tawag nun. Parang buhay na tao. Yung nandun naman sa storage, mga mid fidelity ho yun, task trainers lang or low fidelity. Pero ito ho yung mga high. Yan sila po yung So nagagamit talaga ng suction Doc? Yung yes, pag resuscitation. kami, nagsisenaryo, kunwari sabihin natin nag-aspirate yung baby, kailangan nilang gamitin yan. Doc, ito nanganganak talaga. Opo, nakakita po siya. Yes po. So, during our PASCO visit, nung December last year, so, sabi nila, sige nga, gusto namin makita yung mga students nyo. So, they wanted to see if we are really teaching them using this. Kasi yung iba, hindi ginagamit. Kasi nga, mahal, baka masira. So, nakita, so I actually as one international student, Indian, meron din kasi silang parang bias na ang dami kasi naming student. Parang para sa kanila hindi namin tinuturuan katulad ng national. So nakita ho nila na equal ho ang puttings ng aming IMD at saka MND. So nung nagpaanak ko yung Indian, natuwa ho sila kasi nakita ho nila na totoo yung sinasabi namin na we teach them equally. What we teach to our local students is what we teach to the international. Kasi po pala sa ibang lugar po, parang pera po. Oo, tama po. Kaya maraming nag-ano, no? Maraming nag-eskwela dito Doc. Opo. Ayan po. Lalabas po talaga si baby dito po. Lalabas po talaga dito si baby. Parang Bibi, labas na labas. ngayon hindi po kasi hindi ho siya nakahook. Ay, nilalagyan niyo muna Doc. Oh, lalagay namin si baby dito. Wala po siya. Ang nilagay mo namin ngayon is that the automated. This is for the ultrasound po. So may heartbeat. Malaki po siya. Nandito yata. Tingnan ko lang po. Nandito yata. Tingnan ko. Dito po. Ayan, si baby. Ayan. Ito po yun. Nilalagay ho namin si baby dito sa loob nito. Giselle! Yung Giselle. Sel! There. See? Kasi alam ko nandyan lang siya eh. Sel, asan yun? Lalagyan ni baby. Ay, ito. Ito. Ito Ay. si baby. Oh! Lagi na yung mga baby. Nape pala senta. Who wants to hold? Para alam mo kung gano'n. Ayoko kayo. Doc. Sige. Si Ate Ruth, kay siya ang mama. Yan. So, yan yung lumalabas doon. Baby, mabigat siya, di ba? Oo. So, nilalagay namin yan siya dito sa loob nito. Tapos, this pump will push it down. Para lumabas. Anong tawag sa kanya? Automated. ADM daw. ADM, delivery machine. So, may placenta siya. Ito po yung nagpupush ng bata Yes po, palabas. ito po yung Ah, nagpupush okay. po. So, ito po yung sa ibabaw niya. So, malaki ho yung. Oo. So mag-cut-cut din sila Doc. Oh, hindi lang yan yung cut. Hila lang namin kasi ubos na okay. aming cardboard yung cut dyan. Oh, tapos, ang mahal-mahal. How much is this? Ang gano'n. Hindi, itong si baby lang. Nasa 100. 150,000. Wow. Ito lang po. Oh my God. Mas, Kaya nga po. mas mahal pa sa iPhone 16 1 terabyte. Kaduha na ka, kaduha ka. Awin yan. Diba? Yung sa SPMC ka, buhay. Ninanakaw. Doc, how much is the price ulit to? This one is around 150. Yun po ang mahal. That's around 7. 700? 7 Million. What? Wow! 7 million. 7M. Noon po yun, I don't know. Talaga yun. Hindi ko alam ngayon. That was when we bought that. Okay. Wow. So, ito mga robot ito. These are simulators ang tawag sa kanila. Hindi pa sila robot. Ay, hindi pa po sila robot. Kaya bago na po yun ngayon, pag naging robot, mas nakakatakot yun. Oo nga. Parang nag-aiyak mo Pero parang robot kasi gumagalaw sila. Gumagalaw. So ito hindi ko siya gumagalaw. Yung Ah, pasok yes. siya, yung Ah, pasok yes. siya dito. Di ba paglabas Yes, umiiyak? push parang ganun yun siya. Nilalagay siya ng gano'n. Gano'n, parang gano'n. Okay. Tapos, i-push yan siya nito.
para maglabas siya dito. Oo. Galing din, ano? Dok, kung anong gumagamit dito, Dok, off ang aircon, at hindi siya Hindi po, dapat 24/7 po yan. Hindi siya pwedeng ano. Dok, dapat yung extend. pag-push niya doon, sabay din sa pulso na ina. Oh, sabay po. umiiri Sumisigaw siya. po siya. Ah, po siya. ganun. Galing, ano? Kaya po siya high fidelity po Ang hindi siya. nga lang daw niya kayang gawin tumayo. Oo, tumayo at maglakad. Oh, ganun pa nga siya robot. Eh. Hindi rin good. Next. Okay, thank you. Salamat sila. This is the operating room. Wow! OR na naman. OR. Yes po, lahat po ito are functioning. Ito yung isang seaman. Dalawa po kasi, yung isa nilagyan namin yung wig. Pero lalaki ho yun. Ito lalaki din, si seaman. So, dito naman sa operating room, we teach our students on paano sila mag-scrub, paano sila mag-assist, no? So, all the setup ako are really hospital setup. The reason why we did this, and we were able to get budget and was approved by our board, they were so generous to give us because we said that in case there's a disaster here in Davao City and hospitals kulang na like ours, pwede ko kasi siya maging hospital. Kasi nagpa-function ho lahat yan. May medical gas kami and everything. So, pwede ho siya. Yung ICU namin, pwede din ho yun. May mga gas na yun. So, pwedeng tao ho ang i-admit dito. In case of disaster. Like what happened yung Yes. So itabi natin sila muna. Ilipat po namin sila sa ano. Pero like nung COVID, ma'am. Ay, hindi naman po kasi nila kailangan ng mga ganito yung COVID. Like yung mga trauma ho, yung mga yung bombing, yung or kaya yung mga, Actually, yung bombing yung pala mga yun. ganyan. Kailangan ng operating room, we can do it here. Pabuhay po siya. Ayan po yung mga paa niya. Ano ho yung inopera dito, ma'am? Wala po. Wala pa. Ginagamit lang. Ang Burn ginagamit yan siya, kasi Doc? ito, Burns? burn usually, Burns. gano'n. Ang ginagamit ng surgery. Tinuturuan sila how to do moulage and everything para burns. I think it's burn talaga. Burn, baby. Pero usually kasi di ba po sir, pagka may fire, kasi katakot, kamahal-mahal nito. Sabi, Doktora Ababo, tinanong ako, paano kung nagkasunog? Anong gagawin mo sa mga Ito sila ang mamahal mo nila? So, talaga po nag-request po ako nung gas po na non-toxic. Yan po yung parang bronze ang kulay. Okay. Oo, so that's a non-toxic gas po na mamamatay yung apoy in split seconds. Kasi po hindi pwedeng tubig, masisira po Masisira. kasi Oo, yung tama. mga ano. Oo. Mahal lang po siya. Sabi lang sa akin, huwag mong paglalaroan. Kasi po isang putok 500,000. Kaya sabi, huwag mong paglaruan. Pero in case of emergency, magagamit. Yes po. Kaya po, kasi mas malaki yung mawawala sa akin pag nasira. So mao na to mga katambayan no, ato ang nalibot nga kuan facilities no. So actually kung medyo kulang pa tong mga higala no. Wa pa ta to nakita ang uban no. Of course, well secret na nila para paunsa sila mahimong best medical school diri sa tuwa sa Pilipinas no. So actually daghan man kay kuan no. Mo nang kuan ato karon mga higala sa pag top 1 ni kuan mga higala no. Actually daghan mag nag-top from DMSF. Daghan nag-top from DMSF. Pero no with kuan no karon nga nag-top 1 na. Nag-top 1 no for the first time sa eskwelahan I think 1976 or 1978 ba na kuan no ang maong tulunghaan no na first time na nag-top 1 no. And mo na ang proof mga higala nga dili na kailangan madto pa og kauluhan no para lang mag-eskwela og medisina no. Di na nimo kailangan kay naa na diri sa Davao City, naa na diri sa Mindanao, no? Ang usa sa mga best medical school diri sa to ang nasod, no? So kung kaya sa mga tao dito, of course, UP, no? Through silang hospital na PGH, no? No, naa na diri sa Davao region. Well, medyo ngayon tanga kon. Well, education mahal man jud na. No, especially kung kuan na kung tawagan ni kung postgraduate na ng mga courses, no? Mahal gina siya, no? Anyways, atong kuno for example, namatay mga scholarship coming from the Department of Health, napotay mga scholarship gikan sa mga local government units like diri sa Davao City na EBSU.
So pwede mo makakuha ana no. Basta mo lang na akong ingon sa inyo ano, nanang jud mo capacity mga igala sa inyong utok sa ko wag ko capacity ana nga mayong scholar good kay ambot lang gitayan o wagi uto. Anyways, mga katambayan mo ito naglangkob sa tuang panag-uban karong adlaw Biyernes mga igala no. Anyways, mga katambayan, hopefully okay tang tanan no as we go sa weekend karong panahonan no. Anyways, sa ngalan sa tibok para sa Diag sa Radyo Pilipinas na ba ako kauban Armando Feniquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Ang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan amping ta kanunay mga katambayan.